Okay, good afternoon, good afternoon, good afternoon. It's Sunday weekend and kakatapos ko lang mag-vlog ng tungkol sa Carlon Takeout. But since this client is very special to me, gusto ko talaga siyang matulungan. So I decided to make a follow-up vlog tungkol doon sa naging problema niya. Kasi baka marami sa inyo dyan ang magkaroon ng ganito ring problema. But first, let me introduce myself. Ako po si Sam, owner, entrepreneur, and professional and accredited loan consultant from Auto Loan Philippines. At ako po ay narito para tulungan ang lahat ng mga Pilipino o kung sino man sa inyo ang nagkakaroon ng problema sa kanilang mga mortgage ng kotse o sa paghuhulog. For one, yung mga gusto mag-avail ng car loan takeout. And then, ito nga nakausap natin earlier dito sa Viber, sa aking laptop. Si Miss Thea, yun ang problema niya kasi siya ay nasa abroad. And to make a follow-up, kasi may another option ka bukod sa car loan takeout just in case na ikaw naman yung tipo nung kailangang i-takeout yung kotse, hindi para lang mapababa ang iyong monthly mortgage o yung hulog mo every month, kundi para i-bail out ka o i-redeem yourself o to save yourself para hindi ka mahatakan ng kotse. Kasi take note ha, once ikaw ay mahatakan ng kotse, ng bangko, or any other financing company, tandaan mo ito, magkakaroon ka ng negative credit map. Negative CMAP, o ito yung may bahid yung credit score. So kapag may bahid na, medyo mahirapan ka na makapag-loan ulit. And the saddest thing is, yung pinaka worst case scenario, baka hindi ka na ulit makapag-loan kahit na anong form ng loan. Personal loan, non-collateral, secured loan, or collateral loan. Hindi ka na makakakuha pag nagkaroon ka ng bad credit map o negative CMAP. And then ito si Miss Thea, nabanggit ko nga ito sa earlier na ating vlog about car loan takeout, may other option ka. If your case is totally hindi ka na nakakahulog and you're on the verge na yung iyong car loan mortgage tawag nito, mapapaso na, hahatakin na, kukunin na ng bangko o financing company yung kotse. And alam mo ba, pag nahatakan ka ng kotse yun, hindi ka na pwede ulit makapag-loan. Probably in the future, not ever. Baka pag minamalas-malas ka, co-borrower mo yung asawa or kapatid or magulang or kaibigan, madamay pati siya na hindi na rin siya makapag-loan because of your fault na hindi ka naghuhulog at hindi ka nakipag-communicate sa bangko. Well, another option, just as I've said, is dapat huwag mong kakalimutan mag-communicate ka sa iyong provider o sa lending company o sa financing company o sa bank. Don't forget, kapag nakikipag-usap ka sa kanila, pwede kang humingi ng tawad parati. Pwede kang maghingi ng extension, pwede kang humingi ng probably a restructuring program, pwede yan. But if in case, worst case scenario mo, hindi ka na po pwede sa mga ganong options, you have another option. Ito yung binabanggit ko kanina sa case ni Miss Thea. Kung sakaling hindi ka na talaga nakakahulog at hahatakin yung kotse mo, may paraan pa para ma-save mo yung sarili mo. At hindi ka magkaroon ng court case, negative CMAP o negative na credit map. Ano itong paraan na ito? Well, let me be strict. Itong paraan na ito ay never ko po itong isinasuggest kung meron pa kayong ibang option. Bakit? This is called car impounding loan. So ano itong car impounding loan? Ito pong car impounding loan natin, dito po ay iiwan ninyo yung unit or iiwan ninyo yung sasakyan, yung susi and everything. Okay? Bakit? Kasi nga wala na kayong ibang option. Mamili ka. One, ipahatak mo ang kotse mo, magkaroon ka ng bad credit map, negative CMAP, o bad credentials with the bank or financing company mo kung saan mo hinuhulugan ang iyong kotse, or ma-save mo yung sarili mo, magkaroon ka ng bad record. Mamili ka, di ba? Pahatak mo sa financing company o sa bangko, or kung mahatak dito sa impounding mo na financing na hindi nagja-jot down ng credit map, ano pipiliin mo? Di ba? Okay lang sa palagay ko na mahatak ang kotse mo through impounding. Bakit? Una, kung nagpa-impound ka ng kotse, kung maliit na lang yung balanse mo sa bangko, talagang wala ka ng mabigat, wala ka ng ibang option, yung talagang wala ka ng ibang option para mabawi mo o mahulugan mo ulit itong iyong
car loan mortgage, pumayag ka na ipa-impound mo yan. Bakit? Kasi hindi ka naman magkakaroon ng credit map na negative. Tandaan mo, once nagkaroon ka ng negative CMAP o negative credit, hindi ka na ulit pwedeng kumuha ng kotse. Kapag yung pagkakamali mo ay ginawa mo while your loan or car loan mortgage ay nasa bangko o nasa financing company. Whereas dito sa private financier, ito po yung sa car impounding loan na kukunin ng sasakyan mo, pwede mo pa siyang ma-bail out. May pagkakataon ka, bakit? Sa financing company, kung 5-year ang hulugan mo, halimbawa, Fortuner yan, most probably 28, 30, 35,000 ang hulog mo yan every month. Aba, pag pina-impound mo, halimbawa, naka 4 years ka na, 1 year na lang kulang mo, how much na lang yan? Kung 1.2 yan, ang 1 year niyan, divide mo siya sa 5, more or less, magkano na lang yan? Magkano na nahulog mo? Palagay mo na meron kang 100,000 na balance, pero ang hinuhulugan mo monthly sa iyong regular mortgage sa bangko, ay 28 to 35,000, ang laki niyan. Kung iniloan mo yan, kung 100,000 na lang kulang mo dito sa car impounding, huwag ka nang kumuha ng extra, or kung kailangan mo na extra, pwede yan, take note. Huwag ka nang kumuha ng extra, kung 100,000 na lang kulang mo, magkano lang magiging monthly mo every month? Aba, napakaliit yan, baka 5,000, 10,000 na lang, ang laki ng matitipid mo. Mababayaran mo yan monthly. Kung bigla kang inaasahang darating na pera, pwede mong i-bail out. At least naalis mo na sa bangko, hindi ka nagkaroon ng credit map, na i-take out mo yung loan mo na existing, na ilipat mo sa impounding, and yes, mas mababa ang monthly mo. At kung magkaroon ka ng biglaang pera, say kung 100,000 mo lang siya niloan sa impounding, madali mo siyang ma-bail out. Pag na-bail out mo, di nabawi mo yung kotse mo, sa'yo na siya. At wala ka ng utang sa bangko, hindi ba? Mas convenient yung ganun. Kung if you come to think of it, na iisipin mo lang na maigi, okay, sige, pina-impound ko siya for a while, wala akong magagamit. Well, most of my clients, nagre-reklamo sila, hindi pwede, wala akong magagamit. Well, sir, ma'am, mamili ka. Ipa-impound mo sa bangko dahil hindi ka na nga makahulog, hanapan mong paraan yan, or dito mo na lang ipa-impound sa car impounding. Pwede ka makahulog ng mas mababang monthly mo na amortization o mortgage. Di ba? Mamili ka saan mo gusto. Aba, hindi ka na makahulog. Pipilitin mo pang ayaw mong ipa-impound yung kotse mo. Pag in-impound ng bangko yan, may credit pad ka na negative. Hindi ka na pwede ulit kumuha ng kotse. Hindi ka na pwede mangutang ng personal loan. Hindi ka na pwede makapag-loan. Kakalat yung sa system ng ng credentials mo na ikaw merong problema. And worst case scenario, I have many clients na nag-i-inquire, ang isa pang mabigat na problema mo dyan, kung ikaw ay magkakaroon ng rep live-in case. Alamin mo, i-search mo sa internet kung ano yung rep live-in case. Ang rep live-in case ay nahatakan ka ng kotse ng isang bangko o ng isang financing company. Kapag yan ang nangyari sa'yo, yan ang worst case scenario mo. Wala ka ng pag-asa makapag-loan kahit saan. May court case ka, and to be able to take care of that, kailangan mong bayaran ng bangko, financing company, pinagkakautangan mo in full, and then humingi ka ng certificate ng full payment at dalin mo doon sa RTC kung saan nakafile yung kaso mo para ma-clear mo o magkaroon ka ng court case clearance. Yan lang ang tanging paraan para maayos mo yan. At alam naman natin kung gaano kahirap na ayusin yung mga ganyang mga bagay. Ang tanong ko sa iyo, gusto mo ba to go through that rather than magkaroon ka ng chance through car loan impounding kung saan mapababa mo yung monthly mo dahil dito monthly lang nire-renew mo yung iyong loan. Okay? So, yan ang choice mo. Bakit? Bakit mo pipiliin ang car impounding loan? Another reason is, bukod sa mababa ang magiging monthly mo, dahil monthly mo lang yan nire-renew, storage fee lang naman ang babayaran mo rito every month na 3,000 pesos plus yung 5% na interest rate. Okay? No, I'm not suggesting na gawin mo to o kunin mo to o itong piliin mo. But I'm suggesting na meron kang ibang option. It's up to you kung tatanggapin mo itong option na to, and you'll have other advantages for this one. Pero hindi ito suggestive dun sa mga, again, hindi po ito suggestive dun sa mga merong pambayad. Okay? Yung impounding po natin na loan, para lang po ito sa wala na talagang option. Okay? Kung wala na talagang wala na kayo, this is the last chance that you have na pwede mo namang i-avail. But you'll have to sacrifice na wala kang magagamit na sasakyan. That's one bad thing.
Pero would you rather have na repossess ng bangko yung kotse mo, wala ka rin namang magagamit, or naka-impound lang na pwede mo pang ma-bail out o makuha mo ulit yung kotse mo dahil naka-impounding lang. As long as nakakabayad ka monthly na mababa lang naman, 5% ng loan mo, which is kung 100,000 ang balance mo sa bangko, that will be 5,000 plus 3,000. 8,000 monthly lang ang huhulugan mo compared to before na pinapaliwanag ko kung ikaw ay naghuhulog ng isang Fortuner na 25 o 28,000 to 35,000. Isipin mo naman 8,000, laking diferensya nun. Baka naman makabay sometime ka ng monthly naghuhulog ka lang ng 8,000, di ba? O 8,000 lang kung in 6 months or probably 1 year, hindi natin masabi, biglang may dumating na magandang trabaho sa iyo, magandang income or negosyo, maging okay ang negosyo or magkaroon ng magandang income or bigla ang dating ng pera, pwede mong i-bail out. 100,000, kaya mong i-bail yan. Whereas kung sa bangko mo iniwan yan at pinahatak, wala ka ng ibang pag-asa dyan. Mamili ka. Anong gusto mo? I-bail out ka ng car impounding loan or ipahatak mo sa bangko, magkaroon ka ng court case at magkaroon ka ng bad credit map o negative CMAP. It's up to you. Okay? Yan po ang isa sa mga solutions na binabanggit ko before dun sa case ni Miss Thea. Again, alias lang po niyan. It's not her real name. Isa po sa mga clients ko nagtatanong sa akin, she's abroad currently at binigay ko po yung mga options doon. Kung gusto nyong balikan yung video na yon, kung kayo yung the same problem ni Miss Thea na nasa abroad at mahahatakan or hindi na nakakabayad, ilalagay ko yung link sa baba ng video na yon kung saan nyo mapapanood kung ano yung mga pwede nyong options na mas maganda naman kaysa sa ipa-impound ninyo sa car impounding loan ang inyong i-avail. Again, hindi ko po ito sinasuggest sa inyo. Very rare case po ito. Pero this is a last option just in case po na wala na tayong ibang option. Huwag nating ipahatak sa bangko o sa isang lending company ang ating kotse kasi magkakaroon tayo ng credit map. Magiging masama ng record natin sa bangko. Hindi na tayo makakapag-loan. We'd rather have na mahatak ang ating sasakyan, which hindi naman sana mangyari, sa isang private financier rather than sa bank o isang lending company. Sapagkat magiging bad implication po sa atin yun. Bukod sa credentials natin, magsasuffer, and syempre, ikaw ba naman, gusto mo naman na mahatak ang kotse mo ng ganun-ganun lang, tapos may file pa na replevin case under your name na mag-a-appear sa iyong credit map. Siyempre hindi, no? So sana makatulong po ito at sana nakatulong at makakatulong pa ako sa inyo. Kung kayo po ay ganito ang inyong problema sa ngayon at wala na po kayong option, hindi na nakakahulog, let me know. Baka matulungan ko kayo. Bibigyan ko pa kayo ng ibang options just in case meron pang ibang options, which I know meron pa. At i-discuss din natin sa ibang vlog yung tungkol dito sa other options. Ito nga po yung hindi ko masabi-sabi doon sa video ni kay Miss Thea na nagtatanong before. Ito po yung loan consolidation. So kung hindi po tayo makabayad, kung ikaw naman ay hindi lang kotse problema mo, marami kang personal loans, malalaki, credit card loans, pwede ka pong makabayad through loan consolidation. At dito sa Pilipinas, wala po niyan. Wala pong mga ganyang programs, but I have something for you. Kung ikaw po ay namumroblema sa iyong maraming loans, just PME message me, ilalagay ko po sa ibaba ng video ito ang lahat ng links sa aking social media accounts, including the YouTube channel where I'll be primarily uploading this video. At makita ninyo, pwede kayong mag-message doon, mag-message kayo anywhere, contact me, text me, call me, anywhere sa mga medium sa ibaba ng video ito na ilalagay ko. Again, maraming salamat po sa inyong tiwala, sa mga clients ko at sa mga future clients na magtatanong. Libre po, wala pong bayad ang ating consultation. Ako po si Sam, owner, entrepreneur, and CEO ng Autoloan Philippines. I am an accredited loan broker sa mga banks and financing companies as well as private financiers. And I offer my services for free. Libre po magtanong, libre magpa-assist, libre po tumulong sa inyo. Wala po akong isisingil kahit 5, wala po kayong gagastusin, and if you don't like yung mga figures ng aking providers, you can opt out, wala po tayong babayaran. Maraming salamat po at sana nakatulong ako sa inyo ngayong araw ng linggo.